Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At narito na naman po ang ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po mula sa ating pong studio Elizalde Broadcasting. Bagamat ako po ay humingi ng pamanhin sa inyo, medyo na late na naman tayo dahil meron po tayong kailangan na makapag-broadcast ng earlier sa atin. So, yan po. Ngayong araw ng October 18, Wednesday, 2023. Nako, ilang araw na lang, Pasko na, no? Ang bilis no? Pero lahat ng mga hablos ng mga Pilipino na naghahanda po sa Kapaskuhan, nagiging masaya, lalong nagiging masaya at maganda ang pagtingin sa buhay, ano man ang maging problema ay siyempre lalong umiigting kapag araw ng Kapaskuhan. Well, ganun ho talaga. Pero bago ho yun tayo magpasko-pasko, pag-uusapan ho natin, paano ba bumuo ng matibay na relasyon sa mga kaibigan? Kaya kasi, sabi po nila, kapag ikaw ay nakabuo o inamapalad ang mga taong na nakatagpo ng isang tunay na kaibigan, para ka bang isang mayaman, parang ihayan tulad mo na ang iyong sarili na merong pinagmamalaking kayamanan ang isang matapat na kaibigan. Totoo po yan, no? Kasi pag ang tao po ay yun, ay meron siyang kaibigang masasabi niya through thick and thin, makakasama niya, ay talaga namang yon ang kanyang matibay na kalasag sa buhay. Isa sa mga matibay na kalasag sa buhay bukod sa kanyang pamilya. Yan po talaga, no? At sinasabi nga po, if you have a friend, good, upright, sharp, and strong-willed, makikinabang ka din doon. Masishare niya ang karakteristik na ito sa iyo. At syempre, sinasabi nga po, kung sino yung mga kaibigan mo, mga kahalubilo mo, ayan ang naglalarawan sa iyong katauhan. Sabi nga ho, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Parang judge po natin yung mga tao according din sa kanilang mga kaibigan. Alam niyo po, ito yung isa sa mga pamantayan ko. Pag marami po tayong mga friend request o mga nagpe-friend request, alam niyo po, pag hindi ko kakilala yung nagpe-friend request dahil hindi ko naman siya hindi ko na-meet pa o hindi familiar sa akin ang pangalan niya, ang gagawin ko po, titingnan ko po yung kanyang katauhan sa Facebook at saka tinitingnan ko kung sino yung mga kaibigan niya nakalagay doon. At pag nakita ko po yung kaibigan niya at yung kaibigan niyang minention ay kilala ko at syempre meron tayong pag kilala niyo, meron kayong
tinatawag na pagtingin o anong klaseng pagtingin, positibo or what. Siyempre, piniprend ho natin. Yan. Di ba ganun din po yung ginagawa nyo, I'm sure. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko pong magpasalamat sa ating mga regular viewers, Miss Grace Villato, the beautiful Miss Grace Villato watching po, Tita Mel. Thank you so much. Vilma Liowela, nice day, Ma'am Mel. Thank you very much. Of course, Mr. Kuya Chot Velasquez watching. Thank you so much. So, ang ating pong mga kaibigan ay nakikinabang din tayo sa kanilang mga katalinuhan, sa pagiging mabuti, sapagat sila yung ating pong isa sa mga tinatawag nating hinahangaan natin. Siyempre, hindi tayo makikipagkaibigan doon sa mga taong wala tayong mapapala. Ibig sabihin, hindi naman ho yung mapapala dahil sa pera. Hindi po yon. Yung katalinuhan nila, yung kanilang pagiging upright, yung very sharp, strong-willed, sabi nga, no? Mahahawa kayo sa kanila dahil sa kanilang mga positive na mga pag-uugali. Pag nakakita po kayo ng ganyang mga kaibigan, huwag nyo na hong papakawalan. Ito po, At of course, ito po, isa sa mga kaibigan ho natin na talaga namang pinagpipitaganan natin, si Dr. Loida D. Diaz is watching. Our former principal dito po sa one of the best principals sa Manila Division of City Schools. Yan. And of course, I want to say hello, of course, sa ating pong dating former department head sa English Department, si Ma'am Antonieta Dison Tapang. Yan, na mga taga Pampanga ho yan, pinagpipitaganan yan at kilalang-kilala, no? At saka si Ma'am Tapang po ay author ng several books sa secondary dito po sa Manila na ginagamit po sa DepEd. Kaya po talaga namang hanggang ngayon, sa edad niyang batang-bata pa si Ma'am, no? Alam nyo, talagang hindi pa rin nawawala ang kanyang katalinuhan at talagang makikita po nyo, pati magsalita yan, no? Talagang buong-buo pa. Kaya kami po ay nagagalak, no? Na malaman natin si Ma'am is still okay at saka going stronger. Yan. Talagang ganun din po si Dr. Diaz na kailan lamang ay celebrate ng kanyang birthday, no? So, yan po. Oh my gosh, my dearest cousin Trixie Martinez, Weingarten is watching. This is from Germany, my first cousin. Alam niyo po, maganda tong pinsan ko na to. First cousin ko po siya sa I'm so glad that you are watching our program, my dear cousin. She's watching from Germany. Yeah, opo. Ito ay first cousin ko kasi yung mother niya and my mom ay magkapatid. Kaya Aquino ho yan. Yan, talagang maganda. Siya ho yung pinakamaganda sa mga Aquino ng mga pinsan ko. Kaya no wonder. Talaga namang pinag-agawan ho yan sa Germany. At long time ho niya, Mr. niya, si isang German national. I think is Mr. Weingarten. Sorry, hindi tayo maano sa pronunciation ng German pero palagay ko itong aking pinsan na to na maganda ay bihasa na sa German language, right? Kasi matagal na po siya doon at may anak siyang isang lalaking gwapong-gwapo at nakikita ko sa Facebook, meron din siyang apo. Maganda, mana sa lola. So, thank you so much, dear cousin, for viewing our program. At siyempre, kamusta sa ating mga kapinsanan, sa iyong kapatid na yung isa ring maganda kong pinsan na kapatid niya, si Trinidad Martinez, na kailan lang ay alam kong nag-celebrate ng birthday. Ngayon pala celebration ng birthday niya is October 18 kung hindi ako nagkakamali. Happy birthday, my dear cousin Trinidad Martinez. Yeah, I think she is based in USA, Oregon, California. Yeah, kung hindi po ako nagkakamali. Pero sayang di ko nalaman yung address niya kung nung araw na napunta ako dyan sa mga lugar ng California. Sana nabisita kita, no? Pero anyway, I heard na you will be coming to Manila, to the Philippines, para magkaroon yata na reunion dahil kahit di mo ako imbitahin, pupuntahan kita. Yan po, okay?
So, yan, mga minamahal kong mga kadiskarte. At anyway, let us proceed to our topic, yung pong bumuo ng matibay na relasyon sa mga kaibigan. Siyempre, alam niyo po, walang kwenta ang hindi makabuo ng relasyon sa mga kaibigan kasi pag nabanggit ang pangalan nyo at nasabi, oh, kaibigan mo ba si ganon? May larawan po agad na nabubuo sa kanilang isipan kung anong klase kayong kaibigan, anong klase kayong tao. Di po ba ganon? At nakalulong at nakasisiya po na sa ating buhay, kasama natin ang mga tunay na kaibigan na ika nga po, through thick and thin will stay with us. And of course, kahit ano pa man ang mga kapintasan natin, natatanggap nila. At nakapagsasabi naman tayo sa isa't isa ng mga ika nga, yung mga kamalian. Yan ho ang mga tunay na ika nga, relasyon, mga tunay na relasyon sa mga kaibigan. Na ika nga po, yung uusap-usap kayo, o ano ba yung kamalian ko rito? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, hindi ako mapalagay. Hindi ba, mga something like that. Pero hindi naman ikinasasama ng loob ng iyong kaibigan na masabi mo sa kanya kung ano yung mga negative na mga ugali niya. Di ba? Ay, palitan kayo. Ganun ho talaga. At sa aking buhay po ay ako'y talagang mapalad dahil nagkaroon ako ng isang tunay na kaibigan. Hanggang ngayon, bagamat bihira po kaming nagkikita, ito po, kaklase ko noon sa college. Nung ako'y nasa MLQ ba, I'm studying at the MLQU University. Nakaklase ko po siya, dalaga pa siya noon. Ako naman nakapag-asawa pa ng maaga. Pero hindi po niya ako pinabayaan at ginabayan niya ako. At naalala ko pa nung ako'y graduate ng college na just pag-graduate ko po ng college, gagraduate ako ng April 1973. February, the same year, ako ay nanganak doon sa pangalawa kong anak. Kaya nung nagpunta ho kami ng MLQU to attend my graduation with my husband, and yung panganay kong anak alam niyo po ba kung sino ang nagbigay sa akin ng tulong na malaki? Walang iba kundi ang aking best friend, nakaklase ko, kasi alam niya na napasabak agad ako sa maagang pagpapamilya, medyo hirap sa buhay. Hindi niya po ako pinapabayaan, binibigyan niya ako ng mga tulong na pinansyal. Yan po si Miss, ang aking mahal na kaibigan, si Miss Pasita Fausto Aborge. I love you, Mare. At kailan lang, nakita ko yung nakita ko yung anak niya sa Facebook. Naku, ang ganda kamukha niya. Pero ito po pa-shoutout po, Tita Mel, sa mga friendship ko po dyan. Lynn Manabat, Marilyn Gaturian, Ate Lori Montoya, Lay Bernardino, Bibian Balier, mga export mentors ko po. Mother Earth, Acuña Merlinda, Ditas Arante, Mary Grace Gracie, Pastores Kamaway, Kuya Christopher, yan, at saka sino yan? Santa Rita Priela. Oh, kumusta po kayong lahat dyan? And thank you for watching, no? From Grace Villato. Okay? Pabol pa po, shout out din po sa former SK advisor Sir JJ Aspa. O yan, parang see you po tomorrow. Yan yata ang tutulong sa akin no? Si Sir Aspa, no? So I see you tomorrow. Well, expecting you to come over. Salamat po. So yan po. Ganda ng ating topic, pakikipagkaibigan, no? Na ating pong masyadong pinapahalagahan. Subalit, may mga ano po tayo, yung karanasan na hindi natin mapapasubalian na ganito. Kung minsan, makikipagkaibigan ka, ibinigay mo ang lahat. Pagkatapos, nabalitaan mo na, nagtaksil sa'yo, anak ng baka. Di ba? Napakasakit naman noon, Kuya Eddie. No? Ang inyong lingkod, marami din hong mga karanasan na ganyan. But then, talagang ganyan po ang buhay sabi nga, wag sasama ang loob. People come and go. Ganyan naman po talaga. Kung hindi talaga para sa inyo, well, kalimutan. Let us find another friends. No? Talagang pong ganyan. At syempre, gusto ko pong batiin ang aking kaibigan na may karamdaman, si Miss Lynn Soreda. I pray for your early recuperation and I pray to God na sana
mapagtagumpayan mo na muli kang maging maayos, no? Ah, Bagamat dumalaw ko sa'yo na medyo tulog ka, hindi na kita inistorbo. But then, God knows, I really pray for you. But then, nalulungkot ako kasi kaya isa sa mga reason ko kung bakit ayaw ko tang puntahan ngayon dahil ayaw kong malungkot, Mare. But then, I continually pray for you. Opo. Okay, yan po. So, ang ating pong sinasabi na kapag nakakita tayo ng kaibigan na minahal natin, pinahalagahan, etc. Pero ang nangyari yung ating pagmamahal at papahalaga sa kanya, hindi niya pinahalagahan. Napakasakit, hindi po ba? Marami tayong ganyang mga experience. At any rate, kung ganyan ang nangyari sa inyo, wag na nung pasamain ang sarili nyo. Talagang, ibig sabihin, yung inyong kalooban, tanggapin na natin. Anyway, people come and go. There are so many people around. And hanapin na natin sa iba na kung saan, ipakita natin sa mga ganung tao na tayo sinaktan, bagamat pinahalagahan natin na okay lang sa alright, no? Ang totoo lang, hindi tayo dapat magtanim ng sama ng loob. Ang tatanim natin yung mga trees. Katulad ni Mr. Chot Velasquez, 1 million trees ang tinatanim niya sa Sierra Madre. Okay, yan po talaga. So, yan po, mga minamahal nating kadiskarte. Sorry, at na-late na naman ang ating program at abangan nyo po sa mga susunod na mga araw yung ating mga paghahanda kasi ang dami po nating naka-line up na mga dapat nating gawin this coming December and early next year. We are running out of time sa mga programs natin, but then we are trying our best to do it. Ngayon po, gusto kong batiin yung mga kaibigan natin dyan sa Amerika. Siyempre, si Miss Cholay Ontiveros and her husband Hill Ontiveros from San Jose, California. My good friend Josepina Zacarias from San Francisco, California, of course. And yung mga kaibigan po nating Garcia family from Southern, South Carolina, I think, no? Kumusta kayong lahat dyan? At syempre, yung aking anak na nurse na nandyan sa Michigan, USA. Kumusta kayo dyan, anak? At lagi kayo mag-ingat, no? At ang aking manugang na si Eileen, ang anak ko, at saka yung aking manugang ay isang nurse, no? At meron silang dalawang anak, dalawang gwapo kong mga apo, si Tristan at si Galahad. I always pray for your safety there, and of course, thank you for watching. Okay, so yan po mga minamahal nating kadiskarte. Ito pa ho, yung ating mga kaibigan si Mr. Ray Pabilona, our CPA, Mr. Rudy Santo Domingo, our CPA also, and at the same time licensed broker, Mr. Jerry Games, our konsihal in the future sa District 5 ba yun? Napo. And Melvin Makani, and Mr. Paul Gumaru, Miss Ace, my lady friend, Miss Cecilia Berger. Yan, of course, and our teacher Emily Molo and teacher Eunice Abanto. So, tingnan ho natin kung sila po ay makakarating sa Saturday kasi meron tayong, abangan niyo po yung ating, binabalik po natin yung ating programang musical extravaganza with great musicians from, ito yung mga great musician natin, galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Talagang magagaling na musikero. Ngayon ay magbabalik sila sa atin sa Saturday, starting Saturday. Si Mr. Si Mr. Tolibas and Mr. Ben Cervantes, no? Yan po at abangan niyo po sa Saturday and hopefully ang ating teacher talk will be going on the air sa Saturday din. Let's see. Kasi mukhang yatang nagbubuo pa ng mga programa, no? So yan po, hanggang sa muli mga minamahal nating kadiskarte. I hope na
lagi po kayong magsusubaybay. At muli kong pinapasalamatan ng aking pinsan from Germany, Miss, anong pala yun? Miss Trixie Martinez Weingarten. Ayan, is watching. Ayan, ang aking pinsan. Thank you for watching for the first time. At saka, kumusta doon sa iyong kapatid na si Romel Martinez, yung pinsan ko, I think he is in California. Halos lahat ng pinsan ko, yung magkakapatid na yan, nasa Amerika, matatalino yan. And I'm so proud of you, guys. So, hanggang sa muli. And don't forget to please like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At syempre po, I always remind you, I always say, I love you all. Bye-bye.